Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon po ay February 2, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 2, verse 22 to 32. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon ng mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Gaano niyo ba or kailan niyo ba narinig yung salitang, "Hay sa wakas"? Hay sa wakas, may trabaho na. Hay sa wakas, dumating din. Hay sa wakas, gumaling na. Hay sa wakas, natupad din ang matagal kong hinihintay. Alam niyo po, tuwing sinasabi natin yung salitang hay sa wakas, yan ay sinasabi natin kapag medyo mahaba-haba ang pinagdaanan. Kapag tayo ay napakatagal na naghintay. Kapag akala mo hindi na darating, pero dumarating pa rin. Alam mo, yung gospel natin ngayon ay isang malaking hay sa wakas. Sa gospel, dinala ni Maria at Jose ang sanggol na si Jesus sa templo. Nung dinala nila, walang eksena, walang milagro, walang palakpakan. Pero naroon si Simeon, isang matandang lalaki na buong buhay ay naghihintay. Sabi sa Ebanghelyo, ipinangako sa kanya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. Kaya naman, nung buhatin niya si Jesus, ay nasabi niya, "Maari mo nang kunin ang inyong lingkod ayon sa iyong pangako." Sa madaling salita, parang gustong sabihin ni Simeon dahil matanda na siya, "Panginoon, sa wakas, eto na yung hinihintay ko, sa wakas, dumating na." Mga minamahal, marami sa atin ay parang si Simeon. Marami sa atin ay matagal na naghihintay ng kagalingan, ng peace of mind, naghihintay ng kapatawaran, naghihintay ng maintindihan ka ng direksyon sa buhay, naghihintay ng sagot sa panalangin. At minsan, sa totoo lang, napapagod na tayong maghintay. Minsan, tinatanong na din natin ng Diyos, "Lord, darating pa ba?" Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpapaalala na dumarating ang Diyos, pero kadalasan, hindi sa paraan na inaasahan natin. Hindi dumating ang Mesiyas bilang makapangyarihang hari. Dumating siya bilang sanggol. Ibig sabihin,
Ang sagot ng Diyos ay minsan tahimik, maliit, at hindi agad halata, pero totoo. Paano ba natin maia-apply ang gospel natin ngayon? Paano tayo makakapamunga? Una, matutong maghintay na may tiwala. Hindi lahat ng sagot ay instant. Si Simeon matagal na naghintay bago nakita or bago nakarga ang sanggol na si Jesus. Ang pananampalataya ay pananatili, you stay faithful kahit walang kasiguruhan. Pangalawa, maging sensitive tayo. Kilalanin natin kahit yung maliit na pagdating ng Diyos. Baka yung hinihintay mong milagro ay dumarating na pala sa anyo ng lakas ng loob, sa pamamagitan ng mga taong tumutulong, sa payo ng magulang na, tama na yan. O kaya sa pamamagitan ng kapayapaan ng puso. Ito yung mga simple at maliit na pagdating ng Diyos. Kaya lagi tayong maging sensitive. Let us pray. Panginoon, katulad ni Simeon, marami kaming hinihintay. Kamukha niyan, Monday na naman. Marami kaming hinihintay, last week pa, maybe last year pa, maybe last many years pa. Minsan, kami napapagod, nawawala ng pag-asa, nagdududa kung darating pa ba yung sagot. Turuan mo kaming maghintay na may tiwala. Tulungan mo kaming makita ang iyong presensya kahit sa tahimik at simpleng pamamaraan. Kapag dumating ka, Panginoon, nawa'y masabi rin namin, ay sa wakas, ito na yon, sapat na. Amen. Friends, I'm sure na blessed ka ng gospel natin for today. Baka maraming naghihintay ng mensahe ng Diyos. I-share natin yung gospel na ito. Share natin sa ating mga kapamilya, kaibigan, sa ating mga ka-GC. O baka meron kang particular na tao na naalala ngayon. Alam mo, kaya mo yan ipinaalala sa'yo ng Panginoon. May message yan. Send this audio gospel message. Nang para sa ganon, habang naghihintay, mabigyan tayo ng consolation na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all. By the way, Lunes ngayon. Kung may pagkakataon, attend ka ng Pahinga with Jesus Community. Ito, simula po ngayon, ito po ay gagawin na natin sa second floor ng Multipurpose Hall, katabi lamang po ng KC Hall. God bless and see you.